guys, since yung partner ko yung gagamit nito, ikakabit namin yung lowering kit. Dito siya nilalagay para bumaba siya ng 20 millimeters. Tapos titingnan natin kung kailangan papadabas tong upuan sa gilid para mas maabot na yung sahig. Kasi pag etong stock di niya talaga abot kasi dulo lang ng daliri ng paa yung abot. So para maging comfortable siya, babaan natin siya na onti. So lowering kit tsaka tabas upo. Ito. Barrier, may barrier. Uy, gago! Astig! Cruise control. Pa, ika-cancel. Mag-brake lang. Ayun, nawala. Continue straight on 59 Pag Marcos ginalaw? Highway East. Pag may ginalaw ka or nag-brakes ka, testing natin yung cruise control. Pero mamaya na, may mga tumatawid Daming kotse dito eh. Dapat third gear, tapos pindutin isa Third cruise gear. control, tapos pindut ulit, bitaw. Cruise control. Tapos para i-cancel mo, either preno ka. Ayan, wala na siya. Eto, eto kanan. Like the ring. So guys, dito ulit kami sa K Automoto. Papakabit namin yung mga aftermarket na binili namin kay Trident. Kasi guys, last time ko naalala nyo, pinalowering kit namin yung Trident. Kasi yung partner ko yung gamit babae, hindi niya abot. So kailangan talaga i-lowering kit. So ngayon, ikakabit na yung mga aftermarket na binili. Tulad ng engine cover, ng crash guard, tsaka radiator cover, tsaka baka magpakabit na rin ng MDO. So yun guys, quick update lang sa mga upgrade na binili ng partner ko sa Trident 660 niya. Tulad nitong radiator guard from Shopee Racing. So kung balak niyo bumili pala ng radiator guard para sa 660 niyo, bilhin niyo yung maraming butas. Huwag niyo bibilin yung may design na flag kasi yun daw yung nakakapag-overheat. So ito yung maraming butas. Tapos itong crash bar or yung crash guard from Automoto sa may Amang Rodriguez, sila nag-install nito. Pati sa kanila din yung galing yung crash guard. Okay siya guys. Check nyo. So, ito yung napili namin na crash guard kasi ito yung labas na labas siya. So, ito hindi tatamaan yung radiator. Kasi yung sa Triumph na nabibili sa Triumph, yung flat, to nakalabas to kumpara sa sliders ng Triumph. Kaya ito yung napili namin. Binili na din niya ng tawag dito, headlight covers. Natatanggal siya, parang velcro lang din. Tapos kakabit mo, velcro lang din. Ayan. Tapos isa sa importanteng upgrade ito, engine cover. Kabilaan yan. From Shopee Racing din. Then, syempre, ito importante para hindi magasgas yung tank. Itong tank pads. From Shopee din. Tapos pala guys, nakabit na yung lowering kit. Dito siya nilalagay sa loob dito. Nakabit na. So, bumaba siya ng siguro mga 24mm. Ang reason namin kung bakit kami nagpa-lowering kit, kasi babae gagamit nito guys. So, hindi niya talaga maabot. Ang seat height nito is 805mm. Pero makapal yung upuan niya. Makapal to. So, unang sakay niya talagang hindi niya maabot. Sobrang tiptoe siya dito. So, papakita ko yung picture after ma-lowering kit. Hindi pa to guys tinatabas. Balak pa niya patabasin to. Dito. Sa gilid lang para hindi nakabukaka.
tsaka para mas abot pa niya yung sahig. Tapos, ito pala tsura ko ngayon sa motor na to, kung gaano siya kababa ngayon. Kumpara dun sa unang video ko na finiture ko tong Trident. So, ganito na siya kababa, guys. Yan, mababa na siya. Kaya na siya mag flat foot, oh. Kaya ko na mag flat foot. Isang paa. Pag dalawang paa, semi-tiptoe, pero very comfortable na. Guys, 5th day na nung Trident 660 namin. So far, so good. Ang masasabi ko lang, very friendly siya. Pwede siyang pang beginner talaga, guys. Lalo na yung throttle niya, very friendly kasi medyo delay siya eh. Then, sobrang gaan din niya dalin. Bagay talaga siya sa babae, guys. So, yun guys, kung gusto niyo pa ng more details regarding dito sa Trident 660 2025, pwede naman ako gumawa ng video, mga comparison. Siguro comment na lang kayo kung trip niyo yung ganong content na gagawin ko. So, yun guys, hanggang doon na lang muna. See you next vlog, guys.